Samantala, ilan naman pong lugar sa may Camanava area sa Metro Manila nakaranas rin po ng pagbaha at mga paglikas dahil na rin yan sa bagyong Christine. Kung na yan, kuha pa tayo ng update sa pag-ulat ng Star FM Manila. Naramdaman rin ng National Capital Region, partikular na ang Camanava area o hilagang bahagi ng Metro Manila ang hagupit ng bagyong Christine. Sa Camanava area, nakapagtala ng mga pagbaha at paglikas sa mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Ayon sa City Government ng Malabon, umabot na sa 11 meters ang level ng Tulyahan River. Nakahanda rin naman umanong rumisponde ang 130 reservists mula sa 1st Philippine Army sakaling sila ay kakailanganin. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang pagsubaybay ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng City Disaster Risk Reduction Management Office sa ilang lugar na at risk habang nananalasa ang bagyo. Sa panayam ng Star FM Manila kay Julius Bailon, Emergency Operations Center Supervisor ng CDRRMO Caloocan, tuloy-tuloy umano ang kanilang pagmonitor sa mga barangay at pamilyang apektado ng bagyo sa kanilang lungsod. Ngayon po umiikot ang aming mga responder o mga rescuer sa mga low-lying areas sa buong Caloocan. Then yung mga bangka po namin is nakapreposition na sa mga bahaing lugar sa buong Caloocan. Ayun lang po sa pamahalaang lungsod na pag may gantong kalamidad, bagyo, yung mga bata po, yung mga anak, sawayin na po para maiwasan natin yung mga nahuhulog sa creek. Yun ang lagi po naming binabantayan. Yan ang bahagi ng panayam ng Star FM Manila kay Julius Bailon, Emergency Operations Center Supervisor ng CDRRMO Caloocan. Pinaalalahanan naman ng CDRRMO ang mga taga-Caloocan at iba pang karatig lungsod sa Camanava na maging handa at sundin ang abiso mula sa lokal na pamahalaan. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!